Dito nagsimula ang lahat. Naglagay si Sir Isagani ng insecticide na cruiser gawa ng Syngenta, proteksyon para sa stem borer at iba pang mga insekto na nasa lupa. So, protektado ang binhi mo sa loob ng 1 buwan. Kailangan lang haluin ng mabuti ang insecticide para mag-even o pumantay ang talab nito sa binhi, at saka ilalagay sa sako at saka naman ilalagay sa ginawa namin frame. Marami kasi pagkatapos niyan ay nagpa-prepare na kami ng mga frame namin na siyang lalagyan itong mga binhi naming hinaluan ng cruiser insecticide. Bago nilagay ang frame na yan ay nilinisan muna namin ang sementong ito. Inalis yung mga batong maliliit para walang makahalo na bato sa lupang ilalagay sa frame na yan. Fast forward na tayo mga kabukid para hindi kayo mainip habang nanonood ng video ito. Pagkatapos mailatag mga kabukid ang frame na yan, ay lalagyan naman yan ngayon ng lupa na nilagyan ng uling. Ang ratio po natin dyan ay 3 sakong lupa na inag-ag at 1 sakong uling mga kabukid. Winawalisan po ni Sir Isagani ang paghahaluan po ng lupa. Ayan na po si Kuya Tumbling. Ikinakasan niya na po ang lupa na ilalagay naman natin ngayon doon sa frame. Pagkatapos ay didiligin, babasahin po ang lupang yan para mag-compact po siya, at maya maya pong konti lalatagan naman yan ngayon ng ating binhi na nilagyan na po natin ng ating insecticide na cruiser. Ganyan po yung procedure para po mas may moisture na po pag nilagay po natin yung ating mga binhi. So babasahin po lahat yan, didiligin po lahat yan, yung mga lupang yan. Ganyan po ang gagawin. At pagkatapos po, ayan, naglagay na po tayo ng tubig sa drum para continuous po ang ating pagdidilig. At
kailangan pong alisin yung excess lupa para hindi po mag-cause ng putik dyan sa gilid, no? Ayan po, nililinis po ni Kuya Omi. Ayan, tuloy-tuloy na po ang ating pagdidilig. At lalagyan na rin po natin ng binhi. Yun na po yung ating nilagyan ng insecticide na Cruiser. Ayan, medyo mapula-pula po siya mga kabukid kasi umantay na po yung Cruiser insecticide sa binhi. Mayang konti, tutulak lang po yan, ganyan lang po kasimple itong seeder natin. So kailangan sakto po yung clearance ng gulong ng seeder doon po sa frame na gagawin nyo para hindi po kayo mahirapan. Ito po kasing sukat na ito ay kinuha po sa transplanter machine, no? Yung seeder na yan ay hatid sa inyo ng Kubota. Ganun lang po ulit, pabalik-balik lang ang procedure. Tapos yung medyo yung sa gilid ay bubudburan na lang po yan ni Kuya Omi ng binhi, no? Para magpantay po yung ating punla dyan, yung binhi. So, dalawang pasada po sa isang linya. Kung mapansin nyo ay nilalagyan na rin po ng buhangin na toppings, no? Para hindi po maluto sa init yung ating mga binhi kasi sobrang init po. Pagkatapos nyan, didiligan na naman yan at saka tatakluban po ng sako, mga kabukid. Protection po sa ating mga peste kagaya po ng mga maya or ibon, no? At yung iba pa, minsan yung mga aso pumapasok po sa ating punlaan na yan. Ngunit lalagyan po ni Sir Isagani yan ng bakod para hindi po makapasok yung mga aso dyan at masira po itong ating punla sa dapo. Ganyan lang po ang procedure. Ulit-ulit na po tayo hanggang sa makover po lahat ng lupa yung ating binhi, no? Para hindi po siya masyadong mainitan dahil sobrang init po ng sikat ng araw ng mga oras na yan. At maya-mayang konti ay lalagyan na po natin yan ng sako. So ayan, yan na po si Kuya Michael, lalagyan niya na po ng sako. Nabasa na rin po ng tubig yan, ngunit lalagyan pa rin po or didiligin pa rin ng tubig yung ating nilalagyan ng sako na yan para hindi po siya maluto ng gusto sa init, mga kabukid. So ganyan lang po, pabalik-balik lang po yung ating procedure na gagawin. Eh sir, mga ilang araw na may sako siya? 4 na araw. 4 na araw. Kaya 4 na araw tatanggalin na yan. Tapos hindi na siya tatakluban? Tatakluban ulit? Depende pagka iniibon, tatakpan mo ulit. Tatakpan ulit. Pagka pinupuntahan pa ng ibon. Oh, yung kasi yung pinaka-protection niya talaga, pati sa mga aso, no? Oo, aso. Hindi, babakuran itong galaw. Ay, oo nga, naalala ko. Nilagyan mo nga pala ito ng bakod ng nakaraan. Ligatong bakuran na yan. So yun, mga kabukid, 4 na araw ay babaklasin itong sako. Depende sa sitwasyon. Pagka kailangan ibabalik po yung sako. Yan po kasi ay cover sa mga maya, sa mga naglalarong kung ano dyan mga lumilipad, aso, para hindi masira. Ayan. So matrabaho. Pero pero beneficial to. Bakit? Andyan lahat ang pagtitipid. Tipid sa punla, sa binhi, no sir? Tapos tipid sa upatanim. Yun lang yung unang investment, yung mga bakal na yan, angular, yung mga flat bar. Pero nako, 10 to 15 years baka hindi pa kayang matunaw yan. Hindi masisira yan. O ayan, no? Isang lagyan ng sako, dinilig, nilagyan ng sako, tapos lalagyan ng bato ang gilid kasi lilipa rin po ng hangin nito O ayan, talagang sakripisyo lang sa una, pero maganda po ang magiging resulta.
tuloy-tuloy po yung update na gagawin natin dito hanggang sa tanggalin po yung mga sako na yan. Babalikan po natin ito mga kabukid, kaya tutok lang po kayo. 2,000 years later. Sa 4 days niya, ayan, ang ganda ng tubo, pantay na pantay. Sa sabog tanim ito sa pinitak, nako, ito po yung paborito ng kohol. Ay uubusin ho ng kohol ito kung wala ho kayong mga pamatay kohol na nilalagay, no? Ay dyan, nakakatulong din po mga kabukid yung ating activator dyan sa atake ng kohol. Experience naman din ni Sir Isagani yan, yung activator natin. Ayaw kainin ng kuhol pag may activator. Yun yung kagandahan po sa ating produkto rin na organic. May kohol pero tabangin silang mga sir, no? Hindi kumakain kasi hindi acidic yung yung lupa. Kaya ayaw ng kuhol. Matabang siya. Ayun ang kagandahan naman ng ating produkto. Ang gusto ng kuhol yung acidic na lupa. Doon sila umaatake ng gusto. 2 years later. Wow! Patatlong update sa Dapog system na ito. Nung nakaraang araw, ito po ay wala pa tayo nakikitang tumubo. Ngayon, ang ganda na. Halos lahat. So ito po yung itatanim doon sa pinuntahan ko kaninang bukid. No, ginagayak na po ni Kuya Omi. So June 2 ita-transfer po ito. June 2. Ito linggong darating na po mga kabukid. Yan, libre sila ngayon sa dilig dahil ang panahon po ay makulimlim at nag-aambon-ambon. Nakakatuwa. So pag ito po ay binunot, lalagyan kaagad nila ng lupa yan, sasabugan uli nila ng binhi. Sa pasunod naman po yun. Sa ngayon kasi, itong portion na to ang may tubig lang. Kaya yun lang po ang nagayak. No? So pag nagtuloy-tuloy po itong ulan na to, baka makapagtanim po tayo ng mas marami pa. The next day. Ayan, no, inaluan po natin ng bioenzyme, no? Galing kay Noel Agri TV. Shoutout sa iyo, idol. So combination po ito ng ating produkto. So bioenzyme, napakagaling din po magpabulok. Ito. Tulong-tulong po sila ni Activator. Activator po natin ay composed po ng 21 microorganism. Si bioenzyme naman po ay enzyme lang, kaya kailangan niya ng katulong para sa mas magandang resulta. Medyo maingay lang po yung aming bisita rito. Yun, nilagyan na ng pampatahimik ni Kuya Omi. Yan, nagkulay green. Dilaw. Dilaw ba? Dilaw nga. Naka-shades kasi ako, sorry. Ganyan ka-shape yung ating mga produkto, mga kabukid. Bioenzyme isa organic na nakakatulong na mapabilis, mabulok ang ginikan. At syempre, pag nabulok po yan, mako-convert po yan sa organic fertilizer. Ayan po, no? At maya-mayang konti ay isasab or i-spray na po yan doon sa bukid. Ayan, nakikita nyo dyan. Doon po yan ikakana ni Kuya Omi. Yun, no? Again, bioenzyme, mabibili nyo yan po kay Idol Noel Agri TV. Mayroon po siyang Shopee store. Yan, pinopromote po natin yan, kaibigan natin yan. Makipag-ugnayan na lang po kayo sa kanya. At kung activator naman, syempre kay Elka Bukid lang kayo bibili. Para legit. Ito yung binabad na
Ayan na. Ito na. Ito na yung powder. Sasabog ko dyan mamaya. Yun. Yan, actual po yan mga kabukid na activator at bioenzyme. So yung isang tabo na yon ay pupunuan na po ng tubig. So, ayan. Ano lang po yung mixing, yun po kailangan ng drum. Yan, kasama natin si Kuya Royet mag-spray. Dito ka tumaan! Activator, bioenzyme na po ang laman ng sprayer na yan. At dito po natin itatanim yung ating dapog. Activator na po mga kabukid yan. At bioenzyme ng kay Idol Noel Agri TV. Ayan, kakalat na po yung ating microorganism dyan. So every season po, ganito po yung ginagawa namin procedure dito sa bukid ni Sir Isagani. At sa iba pang mga kliyente ko all over the Philippines, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa tiwala ninyo sa aming produkto at kay El Kabukid. At shoutout nga pala kay Sir Berhel Danao Ebanghilista ng Muñoz, Katalanakan, no? Purok 4. Sir, shoutout sa iyo. One week later. Magandang araw mga kabukid. So nandito tayo ngayon sa Bicos, no, sa baluarte ni Sir Isagani para saksihan ang paglilipat tanim gamit po ang transplanter machine nitong mga bininhi or pinunla natin dito sa tinatawag nating dapog, no? Ayan po. Nakalukot na po yung iba dyan at ikakarga na lang po dito sa truck ni Sir. So ayan, ang ganda na. Ito po ay 12 days old. So wala talagang naiwang lupa, no? Kasama lahat dyan sa ating binhi or punla, no, na itatanim natin maya-mayang konti doon sa nilantrip ni Kuya Oming bukid. So ganyan po ang style dyan. Lulukutin at ilalagay sa kolong-kolongs. Yan. At dadalhin po yan doon sa kanyang taniman. Nandun na po, naghihintay na po yung ating transplanter machine. Ayan, nagpapakitang galit na si Haring Araw. So kahapon yung iba po nito mga kabukid ay nailipat tanim na. Kaya ito na lang po ang natira. Yan, wala talagang natirang lupa or buhangin, no? Good morning, sir. Ayan si Sir Isagani. Kape muna. Sige po. Oo. Malalaking lumpia po yan. Nilulukot. Yung ating palang Kuya Omi ay may lagnat. Wala, Omi, bagsak. Bumigay ang cross joint. Bumigay ang cross joint. Mainit ko kahapon yung mga kwan siguro. Nakakain namin eh. Kaya di umilusong na. Umilusong niya na. Hindi naman nahit yung kamay. Nahit ito yung binabaan ang pantanay. Ayan na po, puno na yung kolong-kolong. Kuya Omi, get well soon. Pagaling ka po. Nilagnat pa lang ating Kuya Omi.
Uso po talaga ngayon yan. Mga kabukid, meron bumisita rito. Tropa din natin, no? Sa company ng Primera. At nag-soil test pala sa dalawang bukid, which is yung isang bukid na hindi pa nagamitan ng ating produkto at yung ating tatamnan nito ngayon. Sinoil test nila. Sir, ilan yung naging resulta nun? 6.8 yung sa atin, yung nagamitan na. Ganda na, no? Samantalang yung hindi pa, talagang super asim. 4.8. 4.8 4.8 pH. Yun. Idol Marlon Beloria, shoutout sa iyo at sa iyong kumpanya, no? Hindi tayo nagpang-abot dito kina Sir Isagani. Kailan sila nagpunta, sir? Yung isang araw. Pero sabi, susubaybayan ko rin kaya dahil may mga produkto rin nilang pinapasubo eh. Yung Cambiar N yung Cambiar K. Yung Cambiar N at Cambiar K. Yung Nutrical nga, yung pampaalis ng asim. Late na naman si Kabukid. Ay, kakarga na naman sila. Dilo talam ng lumpia. Good morning, Konsi! Good morning! Good morning! Mag-alala ko siya, ganun lang sa'yo yan. Hanggang doon sa'yo yan. Kapag-alala. Abot na abot ba? Pati sa'yo. Hindi lang ako, pati ikaw. Dilagdat na si paring Oni. Masyado yatang puiner sa kahapon daw. 2 hours later. So yun na po. Mahirap po pagka wala kayong machine na gagamitin ganito dahil matigas pong bunutin yan or himayin. Ayan na po yung naitanim niyang una, isang diretso. Ang laki na agad ng kayari, ano? Samparot parito pa lang. So yan po yung ginagawa nila ay hinuhulipan nila yung tabihan dahil hindi na po abot ng tundos ng transplanter machine. Kaya mano-mano na po ginagawa nila para ma-maximize lang yung ating taniman, ano? Walang maiwanang space kasi sayang din naman po. Yan po yung paraan para malagyan po ng tanim. Tayo ngayon. So yan. Medyo sigsag po yung pagkakadali ni Boss Joel dito dahil siya po ay nag-aaral pa ngayon.
O yan. Ganun talaga. Lahat ng umpisa ay medyo technical. So, nagpapaturo po kasi itong ating isang tropa na ang pag-ooperate nitong ating transplanter. Yung iba po nito ay sinasakyan, no? Nakasakay. Meron naman yung iba hinihila. Pero ito po ay nasa likuran ka po nito. Kumbaga i-guide mo ngayon yung transplanter. Nakasunod ka sa kanya. So yan po yung kaibahan. Iba-iba po kasi ang design ng transplanter machine. So ito po kasi ay ganyan. So, maraming cambio talaga yan, Boss Joel. Sa una lang yan. Pag nasanay ka na eh. Nako, para nagmamaneho ng jeep. Saka yung ginagamit ko po yung nakasakay ako. Hindi yung ganyan, Yung malaki doon. Yung nandun, ano? Ito yung dati yung hawak ko. Ayan po. Marami po kasing kinakalikot ito. Kaya pagdating dito medyo sumigsag, pero kayang-kayang bawiin ni Boss Melvin yan. Ayan. Re-refill po sila ng punla. So ilang minuto pa lang po nakakalipas ay halos malaki-laki na po ang kayarian ng natamnan, ano? Minuto pa lang po. Ayan, na-refillan na uli. So ang purpose ng driver dyan is i-guide lang po. No, hindi naman po tinutulak yan dahil kusa pong tumatakbo. So i-guide mo lang siya para hindi siya tumabingi, no? So yung takbo niya accurate po yan, ibig sabihin ganyan lang po siya ka bagal. Pero pwede nyo rin pong tulinan, depende po sa inyo. So ang trabaho po ni Kuya Melvin dyan is to guide. Wag lang pong tumabingi yung transplanter machine. So ganun po. Ang diskarte po nila dito mga kabukid, ng portion na to ay hindi pa agad nila tinatamnan. Kasi dyan po dadaan, no? Dyan po dadaan ang transplanter machine. Pag napuno na po itong gitna ng tundos. Kaya ganyan po, no? So tuloy-tuloy pa rin yung ating pagko-cover dito. Ilang oras pa matatapos na po ito. Ayan o, hinuhulipan po ni Bossing itong hindi na po inabot ng tundos ng transplanter. Ayan o. Sa kamay. Matigas, ano? Paghihimay nung... Oo, paghihimayin matigas. Kasing palay. Yan. Kasi sa typical na ano, yan ipinapagpag pa nila. Tinatanggalan ng lupa. So ito po kasi ay pang transplanter, kaya matigas himayin. Mahirap himayin. Oo. Iyan po. Kasi hindi po na daanan ng transplanter yan, kaya mano-mano na po ang paglalagay. Medyo sigsag po ang banat po ng apprentice ni Kuya Omi. Ganun po talaga. Pagka first time mong hahawak ng isang ganitong bagay, mahirap po talaga sa una ito. Ganun din po sina Kuya Omi nung nagsisimula nito. Talaga namang sigsag din ng kwan.
ang pasada. Ito isa maganda na. Malapit na po ito matapos. Kay Boss Melvin na yan. Ganun talaga. Medyo tabingi. Pag nasana yan, di maganda na rin yan. Oh, kain na. Yung, okay. Hello po. Kain ka. Tanghalian time. Alas 12 Gs. Katatapos lang magtundos. Ang maghulip naman. Ang maghulip naman. Konsi! Okay. Galing-galingan mo yung hulip. Oh, huwag kang mag-alala. Wala kang madudugas sa katabing pula. Kain po tayo, kain. Kain po tayo, mga kabukid. Ay, nako. Ulit naman ang kasunod. Ulit naman ang kasunod. Kahit. Kumuha ka sa inyo. Malat ah. Malat. Ngayon at saka ano lang nilagay ko dyan. Nilagay mo pa yata ng tuyo, Kuya Umi, kaya lalong umalat. Handaan kasi, kinalaw. Ano ba? Kumuha ko tsara pa dyan. The best. Masarap may huli na yun eh. Purong 218 po ito, Purong 218. Wala kang sili din. Kumakain ng triple to. 218 Kuya Umi, no? Tuwan ta. 218. Pagkain ng bilanggo pagka triple to. Kuha naman ng kutsara si Kuya Brian. Pagkain ng bilang mo. Diyo ka naman eh. Kasi dyan na po. Oh. Bubugsi muna kami mga kabuwid ha. Lalapang muna kami. Lalapang. Katawan ni Roye. Yung pang romantiko. Si Don Romantico. Sino mo